Ang lata po na gawa-gawa sa naman po. Gawa-gawa lang. Ngayong naunang Mary Grace Piatos, kahit anong kalkal ng mga taga Philippine Statistics Office, hindi po matagpuan yung birth certificate. Malamang ito, ganun din. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muli tayo mga kababayan. Padala ito ni Victorino Guitan Duran. Taga rito lang yata ito, taga Sorsogon. Kwentong katatawanan muna para relax lang tayo sa mga discussions, mga controversy po. Ang setting sa classroom, Filipino subject po. Sabi ng guro, class, magbigay nga kayo ng mga salitang pandiwa na ginagawa, at gagawin pa lang. Tas si Juan, sabi ni Juan, opo, umuopo, uupo, sabi ng teacher. Very good. Ibang halimbawa niya. Ikaw naman, Pedro, sabi ni Pedro, laba, naglalaba, hindi na nakalaba. Ninakaw ang palanggana. Sabi ng guro po, ano yung klaseng halimbawa yan? Sabi ng guro, ikaw Juan, bigyan mo siya ng ibang halimbawa. Si magaling si Juan. Sabi ni Juan, walis, nagwawalis, magwawalis. Sabi ng guro, yun ang tama. Oh, Pedro, ikaw ulit. Sabi ni Pedro, lumangoy. Lumalangoy, hindi na makalangoy kasi hinila ng buhaya. Sabi ng guro, buwisit kang bata ka. Sabi ng guro, paano kung walang buhaya? Sagot ni Pedro, lumangoy, lumalangoy, nakalalangoy na kasi wala nang buhaya. Galit na galit yung teacher po kay Pedro. Kakaiba mga kababayan yung kanyang pandiwa. Past, present, and future. Matik na po. 200 pesos nagpadala. Si Victorino Guitan Duran. Taga Sorsogon yata ito. Ito na, 200. Padala mo yung GCash number mo. Qualified ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung price pag nabunot. Ito na siya. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong topic natin. May bagong binulgar mga kababayan yung isa sa mga members ng Dayangan sa Congress. May mga nadiscovery pa daw sila na mga kakaibang pangalan na kamag-anak ni Mary Grace Piatos. Yan sabi dito sa balita mga kababayan. Lawmaker bears more ad names linked to Piatos OBP Confi funds. Sabi ni House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega. May mga nakita niya kami na mga panibagong mga pangalan na parang kaorian niya, kaparihas ng mga chicheria, at saka may mga cellphone model sounding names pa niya. Linked to Mary Grace Piatos, one of the non-existent recipient ng confidential funds ni Sara Duterte. Dumami pa po yung mga kababalaghan na nadidiscover ng ating Congress. Sabi po ni Congressman Ortega, dalawaan niya sa mga pangalan na kamag-anak nitong si Mary Grace Piatos, si Pia Piatos Lim, saka si Renan Piatos. Magkakapatid siguro. Pero ibang spelling na po. Yung naunang Piatos yata, double T yung spelling po. Piatos.
Yan si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Pero ngayon, ibang Piatos ito. Kasi Pia Piatos Lim, ang spelling ng Piatos, single T. Pati si Rinan Piatos. Malamang distant relative ito ni Mary Grace Piatos, kaya lang namali yung magulang sa sulat ng pangalan. Imbes na double T, single T yung naisulat. Di ba? Parang yung ako po, may mga kamag-anak ako na Maravillas ako, di ba? Ang apelyido ko po, Dante Maravillas ako. Ang mga kamag-anak ko, Maravilla. Pero isa yung pinanggalingan namin. Kasi pinalitan ng abogado ng tatay ko yung apelyido namin. Kasi sabi daw ng abogado, wala man anyang Maravilla. Maravillas niya yan. Kaya lang yung pagsulat ng mga magulang noon, wala pang masyadong mataas na pinag-aralan, na-miss niya yung S. Ito malamang, nakaligta ang isulat na double T. Kaya single T, mga kababayan, yung nadiskubring mga pangalan ng Chichiria. Sabi rito ni Congressman Paulo Ortega, he however pointed out that Pia and Rinan's middle and last name only have a single T. Ang lata po na gawa-gawa sa naman po. Gawa-gawa lang. Ngayong naunang Mary Grace Piatos, kahit anong kalkal ng mga taga Philippine Statistics Office, hindi po matagpuan yung birth certificate. Malamang ito, ganun din. O ito pa, mga kababayan. Ortega further revealed that another name surfaced similar to Xiaomi cellphone. Xiaomi cellphone model from 2018. May nakita daw sila na pangalang Xiaomi 8. Nakita nila sa listahan ng mga beneficiaries ng confidential funds. Ganun katindi, mga kababayan. Kaya paniwala ng ating mga congressmen, talaga ito si Sara Duterte, kailangang mapanagot. Hindi pwedeng ma-acquit ito sa Senate trial. Pag in-acquit ito ng mga senador, talagang itong mga senador ang i-convict ng ating mga mamamayang Filipino sa eleksyon. Kung hindi ito mangyari ngayon, yung impeachment trial, kasi parang ayaw putulin yung pasyal-pasyal ng mga senador. Nasa pagbakasyon. Sa susunod na election po, 2028, may senatorial and presidential election, vice presidential and presidential election po. Doon sisingilin ng ating mga mamamayang Filipino ang sino mang mga senador na tatakbo for re-election or tatakbo sa mas mataas na posisyon. Iyan, pag inakwit nila si Sara Duterte, pag kinonvict nila si Sara Duterte, panalo. Iboboto sila ng ating mga mamamayang Filipino. Ang hindi lang boboto sa kanila, yung mga DDS siyempre. Ngayon, na-check na pala, mga kababayan. Sabi rito, similarly, these names do not appear in any birth, marriage, or death records from the Philippine Statistics Authority. Wala po. Confirmed na mga fictitious po, yung mga nakalagay na pangalan. Kaya sabi po ni Congressman Ortega, we thought only one name was add on the list nitong confidential fund recipients. But it seems that there is already a whole family of Piatos and even a cellphone model that has joined. Kaya mapapatawa ka na lang at magagalit when you see Xiaomi 8 on the list. Kombinasyon ng mapapatawa ka at magagalit. Mapapatawa ka kasi katawa-tawa yung mga pangalan na inilista bilang recipient ng confidential funds. Magagalit ka kasi alam mo, panluloko yung ginawa. Mga kababayan sa ating mga mamamayan para lang ma-justify yung paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Kaya sabi po ni Ortega, itong mga findings niya ito ay isa sa mga rason kung bakit kailangang si Sara sagutin niya ito kung saan napunta yung pundo. She needs to explain who exactly makes up this bodol gang when she presents her defense sa impeachment trial. Kaya po yung mga
congressmen natin, lalo yung members ng prosecution panel, excited sila sana na masimulan agad-agad po ang impeachment trial. Kasi sabi nga po ni Ortega, justice delayed is justice denied. So sabi dito, we will continue reviewing the documents attached to the impeachment complaints to expose more members of this Bodol gang. The public anya deserves the truth. Sabi ni Congressman Ortega. Citing PSA, Ortega said 670 anya of the 1,992 names had a most likely match, and PSA records 1,322 individuals had no birth records, 1,456 had no marriage records, at 1,593 had no death records, with just 399 possible matches lang. Ang nag-match lang po nang i-check nila, 399. Ganon katindi po ang nadiskubreng kababalaghan sa paggamit po ng confidential funds ni Sara Duterte. Earlier, the panel, chaired by Manila 3rd District Representative Joel Chua, said 405 of the 667 names found on the ARs anya for the confidential funds ng DepEd walang record sa PSA. Malinaw po na mga fictitious lang. Gawa-gawa, inimbento lang po yung mga beneficiaries at malinaw doon sa mga testimonies ng mismong mga tao ni Sara Duterte na yung milyon-milyon na pera, imbes na yung disbursement officer, yung mag-disburse ng pera, binibigay niya daw doon sa isang kernel, si Kernel La Chica. Dito po, tumisikip yung dibdib niya. Kasi siyempre, nervyos na nervyos sa pagtatanong po ni Congresswoman Luistro ng Batangas. Yan, pakinggan natin yung porsyon ng kanyang testimony. Ano po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel La Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me pag hindi nyo na po kaya, I will stop. Ano po, you just answer from what you believe is true to yourself. Yes, ma'am. Nervyos na nervyos. Katabi kasi si Sara. Punta po tayo kay Kokoy Villamin. Do you know this person? Wala po talaga akong alam, ma'am. Wala po kayong alam. Yes po, ma'am. Surname Villamin. May kilala po ba kay sa Davao na Villamin? Wala po akong alam, ma'am. Wala po akong kilala, ma'am. Okay. So you cannot answer with respect to the identity of this Kokoy Villamin. Mr. Chair, do we have the NBI here as well as the PSA? They are not yet here. Not yet. But I believe that We have submitted the acknowledgement receipt. In process daw po. okay. Ms. Acosta, do you confirm that the 125 million for the last quarter of 2022 was utilized from December 21 to December 31 as stated in the records? Yes, ma'am. Based po sa binigay sa akin ni Sir La Chica Okay. na accomplishment report at saka acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, this is 125 million spent in, I believe, 10 days nga po ito eh. Hindi 11 days. Kasi under the law, when we count, we exclude the first, we include the last. So if we count from December 21 to December 31, this will be equivalent to 10 days. Tanggalin po natin yung sinasabi ni Chairman Acop na holiday, 3 days, in other words, 7 araw na lang po
Can you please enlighten us? Paano po kaya naubos, naibayad, na-disburse ni Colonel Lachica yung buong amount ng 125 million in 7 days? Ma'am, hindi po ako makasagot niyan, ma'am. Kasi hindi po ako ang naggastos. In reality po, ma'am. Si Sir Lachica po ang may alam, ma'am. Ma'am, you were the special disbursing officer of Davao from 2019 to 2022. And then you became the disbursing officer of the OVP. So kagaya po ng sabi nyo kanina, you have mastered already the process of utilization of confidential fund. Isang tanong lang po, posible po ba ito na ang 125 million ay magastos sa nalolooban lamang ng 7 weekdays? Hindi ko po alam, ma'am. Kasi hindi po ako ang personal gastos Ms. po Acosta, sa pera, ma'am. the question is based on your experience as SDO. Sabi niyo po kanina, 3 years kayong naging SDO ng Confidential Fund in Davao City. You even said you have mastered already the process of utilization. Ayon po ba sa karanasan ninyong yun po bang 125 million? Kaya po bang gastusin yun sa loob ng 7 weekdays, araw na may pasok lamang? Base po sa inyong karanasan, kaya po o hindi? Hindi ko yan masagot, ma'am. Kasi hindi po ako ang nag-disburse na 125 million, ma'am. Si Sir Lachica po, ma'am. Ms. Acosta, our question is based... Kita ninyo, mga kababayan. Ganon katindi. Kaya talagang hindi natin masisisi kung bakit yung ating mga congressmen excited na dapat simula na po yung impeachment trial para finally po matuldukan ang misteryong ito. Tama po? At mapanagot ang dapat na managot. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.